Welcome to another episode of Web App Crash Course. And I think this will be the time na kung saan we will go from local to a live server or naka-live na yung ating web page using free hosting or i-host na natin yung ating web pages. So for me, I've actually used this a long time ago. This is a free hosting na nagka-cater ng mga front end o mga front pages. Okay? So all you have to do is sign up for this since naka-sign up na ako. Dito kayo i-redirect sa pinaka-front page na to. This is free. So, expect the worst. Hindi naman siya ganun ka, limited lang din yung ano niya, domains niya. At the same time, limited din yung speed, tsaka yung kanyang storage. So, all you have to do is create here. Then, hosting, ito yung magiging parang last ano niya, domains, then you will create your subdomain. So for me, if you want to do this, sabihin ko na lang dito will be web app crash course. Crash course. Then the extension will be any of these. Okay lang na hindi naman yan. And click nyo yung subdomain. If the subdomain or if the the domain or the link has been used by other, sasabihin niya dito, used na siya or already used. Now, pag sinabi niya nito is available to register, try to register that. Okay? Then, kasabi siya dito ng password. Kunin ko na lang itong password na to at save ko siya sa notepad. Okay, save ko na lang siya dito sa notepad temporarily. Then, create tayo ng hosting account. So, you already created na yung account, tapos creating siya. So, kung goods na siya, it's instead of creating, it will be active. Pero pwede nyo na siyang lagyan ng data. So, navigate here sa control panel. And navigate here sa control panel. Then, okay, approve. Pwede na mag-load yan. And for this easy presentation, ang kailangan nyo lang ma-access is that yung online file manager or yung, tsaka yung MySQL databases. So, sa online file manager, ito yung htdocs natin. Kasi nga, di ba, yung sa atin here sa XAMPP, all of our projects are saved inside the htdocs. Ganun din dito sa ating live server. Kinopya niya lang yung dun sa localhost natin, htdocs. Then select all, then delete kasi hindi niya naman kailangan yung mga yan. Okay? So, i-upload na natin yung ating mga files here using the upload pane. So, kung lahat siya is files, kung may folder siya, folder. So, sa akin kasi gusto kong folder lang siya or folder siya. Then, navigate nyo dun sa XAMPP, htdocs. Then, kunin nyo yung folder na ginawa natin. So, ang ginawa ko dito last is the simple crude front end. Okay? Then, upload. Meron tayong 12 files. Upload mo yan. Then, okay, yun. So, pag na-upload na, ibig sabihin nasa server na yung mga files natin. Lahat ng mga PHP files natin nandun na. So, is that done, sir? Hindi pa. Okay na yung front end natin, pero yung database natin is not yet set up. So, ganun din, access nyo naman si MySQL databases. Then, magka-create kayo ng database here. So, ang magiging database nyo, or new database name nyo will be MEC. Ito. Tapos, yung um, uh, new DB or web app. Web app. Okay? Then, create database.
So, wala namang laman. Illegal characters daw. Web underscore. Okay, ayun, naka-create na siya. Then, ito yung information ng ating database. Mind you, nung una tayong nag-discuss dito, there are four major settings. Ito yung major settings sa local host. Pero pag magta-transition na tayo dun sa ating database, we will try to edit the con. Kasi nga, meron na tayong bagong connection. Hindi na dapat yung lumang connection yung ginagamit natin. So, this should be updated based on the credentials na binigay sa atin ni Aeon Free or any free web hosting. So, ang pangalan ng database natin is msitw ito. Then, i-rename natin ito dito. Okay? Then, yung ating username, instead na localhost dati, i-rename natin as here. And the server na ibinigay sa atin will be, ito pala, yes, this is the server or the host name. Dapat siya yung nandun sa taas. Okay? The password The password naman na sinasabi dito is yung pinakita sa atin kanina. So, yung sinave natin na code. So, save and close. Ngayon, may database tayo, pero wala siyang laman. And wala din siyang mga tables. So, it is blank. Okay? Now, if meron akong existing database, meron tayong existing database. Okay, all you have to do is, all you have to do is to export the existing database na meron tayo. So, paano yun, sir? Click nyo to, export. Click natin. Medyo madami itong naman. Then, make sure na naka-SQL to. Then, export. So, nag-export yung web app.sql natin. Ngayon, balik tayo doon sa ating pane or navigation pane from the MySQL. Click yung admin. Then, import nyo yung file na ginawa natin doon sa labas. Sa downloads ko yun. Web app. Okay. Then, click nyo yung go. So, naka-upload na yung data natin sa server database. Okay. So, andito yung mga employee data and such and everything. Andito siya lahat. Ngayon, let's test if gumagana nga ba talaga yung ating webpage. So, paano yun itest, sir? Okay. I-click na natin to, web app crashcourse.zia.b / ano yung pangalan ng folder sa loob ng htdocs ng server natin. Okay, balik tayo doon. Control panel. Ayun. Tapos tayo. Ito yung ano niya. Simple crude front dash end. So, simple crude front dash end. Tapos, anong file yung gusto nating i-access? For example, gusto kong i-access yung search and update. Search underscore and underscore update dot ph. And here you go. Naka-live na siya. Okay? Hindi na tayo naka-local host. Patayin ko yung local host. Sige. Patayin ko yung local host. I-add natin lahat ng mga nandito. So, I'm turning off the Apache server. Saka yung MySQL. Then, i-refresh natin siya. So, ito yung ating web app na naka-live na. It is live. It is a link na naman na. So let's try to edit something here. Let's find the employee number 40. Then edit natin si Nelson into Ramos.
So, na-edited na daw siya. So, Ramos na siya doon. Okay? So, sir, paano naman kung ayoko siyang ganito? Ayoko siyang sobrang haba. So, you have to, mahaba kasi yun eh, mahaba yung folder natin. So, you have to rename that. Like, mga short word like files. Okay? So, you have to edit the link as well. Files. Kaya magamit mo siya ulit. Now, sa mga pages kasi, may mga tinatawag tayong mga landing pages. Yung kahit ganito lang, yung tinype mo, mayroong automatic na lalabas. That is what we call the index. Okay? So instead na um, ito, delete frontend.tv, i-rename natin siya into an index. Index.tv. Filter name? Bakit? Ayaw niya ma-rename? Ayaw niya ma-rename. Kasi bago na kasi yung file. Sorry. Itong, itong search and update. Malang. Rename natin siya into index. So, instead na sobrang haba na ganito, by default, i-auto run niya yung nasa index. I-auto run niya yung yung nasa index or yung file na may index.php. So, ayun. Try naman natin yung mga ibang navigation pane. Delete front, employee updater. Wala siya nakita employee updater. Baka mali lang yung aking employee dash updater pala siya. Employee dash updater. So, yan. So, this is the front page. Ayun. Okay? So, eto na, link na siya na it's completely running. As of now, hindi siya secure. Since this is free, wala siyang security, chena-chena. Pero, kung gusto niyo siyang, o kung gusto niyo ng medyo secure, you go with the hosting services such as GoDaddy, Hostinger, or those are not free. Meron silang mga bayad. So, I guess that ends with our hosting. Ito yung hostings na, ayun, active na siya. It's up and running. So that ends for our session for the web app crash course. So try kong ihabol yung mga joints, mga PHP joints, pero it's outside na ng PHP, pero may SQL siya. Okay? So that's it for that ends na talaga yung ating my PHP, SQL, web app crash course. Good luck with your midterm exam, final term exam for both lecture and laboratory. See you in class.